Ayun na nga 'no, ikalawang araw na nakasalang itong si Wamil, attorney pala 'to, na mula po sa COA, at, sa tagal po na nakakabagot. Hindi mo nga po maintindihan, 'no, kung ano po yung ano, eto po yung sinasabi natin, ika-12 araw na po, gumagastos na po tayo ng 300 million diyan po. Magkano lang po yung pinag-uusapan na gusto nilang bawiin. Actually, hindi po puwede na yung maging batayan po yan. Yung COA report po, ang ultimate po niyan, ang pupuntahan lang po ng COA, hindi nga po krimen yan, eh. Ang pupuntahan lang po niyan, ipasosoli lang kay BP Sara. Mas malaki na po ang ipasosoli, o mas malaki na po, I mean, yung ginastos dito, no, sa impeachment court na to, kaysa sa ipinasosoli kay BP Sara. Kasi po ang pinasosoli ng COA na under ano po yan, appeal, ay 70 million na lang po. Okay. Tignan po natin, no? Isa-isahin po natin yung argumentong butatang-butata sila. Ito po kahapon, sinasabi po, nag-testify itong si Wamil na kaya daw po si BP Sara lang yung kanyang inimbestigahan nung panahon niya, kasi si BP Sara lang daw po yung mayroong tinatawag nating confidential fund. Okay, ano po ang napatunayan natin? No? Sa tanungan po, naglabas po ng dokumento bigla si Attorney Poa. Ano po ang nakalaman sa dokumento? Pinabasa niya po kay Wamil. Bigla po nataranta si Wamil. Hindi niya po akalain. Nasa panahon niya pala, panahon na siya po ay naka-assign na ron sa kung ano man yung kanyang assignment diyan sa COA. Sa panahon po na siya ay nariyan na sa COA, sa kanyang opisina, na nag-imbestiga kay BP Sara sa confidential fund, meron na rin palang confidential fund na naibigay dito po kay Vice President Jejo Marbinay. So, giba na po yung testimonya nito ni Wamil na tanging si BP Sara lamang ang mayroong confidential fund sa lahat ng mga Vice President nung panahon niya. May confidential fund na pala si Jojo Binay. Panahon na po yan ni Wamil dyan sa COA. So, hindi po totoo. Talagang tinarget lang nila. Kaya po si Sara Duterte lang ang kaisa-isa nilang inimbestigahan dahil siya lang po, hindi po totoo na siya lang po ang mayroong confidential fund. Kung hindi, siya lang talaga yung tinarget. Di ba? O yun po eh. Napatunayan po na meron din pala si Jojo Binay. Okay. Yun matagal na nating tinatanong, bakit si BP Sara lang? Bakit hindi po inimbestigahan si BBM, yung AFP, PNP, at iba pa po na mayroon confidential fund? Lahat po ng mga mayor po, meron din pong confidential fund kasi mayor si BP Sara, may confidential fund siya. Bakit kaisa-isa lang po yung pinunterian yung imbestigahan? Yan po yung tinatawag nating selective. Ito nga po, hindi lang selective. Ang selective, namimili. Mayroon pang mga pailan-ilan. Ito po, bukod tanging si BP Sara lang ang inimbestigahan sa lahat po ng panahon na mayroong pong confidential fund ang napakarami ng mga tao sa gobyerno. Bakit si BP Sara lang po ang inimbestigahan? Alam niyo po, nasabi na to ni BP Sara eh. Before pa sila magkaroon ng kaso, nauna na po, nabanggit na ayon kay BP Sara, pinag-uusapan na ng mga congressman ang impeachment. Wala pa po silang ikakaso. So nauna pa po yung target nila, i-impeach si BP Sara,
kahit wala pa pong kaso. Okay. Yan po yun. Gumawa po talaga sila. Ito po yung mga patunay na talagang pinuntiryan nila si BP Sara kasi hindi na nila masasabi yan ngayon na siya lang yung natatanging Vice President. Meron din pala si Jejo Marbinay. Oh, hindi po natin alam kasi yung si Wamil lang po nagsasabi. Teka nga, baka may confidential fund din si GMA at saka si ERAP. Tignan lang natin ha. Ano po ang mga napatunayan ngayon, no? Tignan niyo po 2 araw po yan ang tiyaga po natin nanood. 2 araw na paulit-ulit. Ito po, sino nakapirma? Si BP Sara. Ano ibig sabihin ng approved by BP Sara? Inaprubahan po. 'Di ba? Ilang beses po natin yan, paulit-ulit po. Ini-establish po nila na si BP Sara ang nag-approve nitong mga confidential fund. 'Di ba? Parang masamang tao si BP Sara dahil inapprove niya yung confidential fund. Pero sa isang iglap, 2 araw po yan. Sabi po naman nagko-comment, "Pucha, ano ba to? Bakit paulit-ulit? 2 araw na paulit-ulit." Okay. So ano po yung punto ko rito? Gusto po nilang sabihin na si BP Sara lang, 'di ba? Kaya approved by BP Sara. Ano yung pinunto ni POA? Sino ang nagbigay noong 2022 ng confidential fund kay BP Sara? 'Di ba? Iba pa nga yung sinagot. Alam nung Wamil kung ano yung tinanong eh. Iba yung sinagot eh. Pero hindi po na-andap doon si POA. Meron po silang sagutan. Yung tinatanong po ni POA, piniloso po siya eh. Akala niya siguro hindi kabisado ni POA eh. Ang tinatanong ano ba yung tinatanong ni POA yung sa confidential fund, di ba? Alam mo ba na ipinagbabawal na i-divulge, parang gano'n, no? Bawal ibulgar, sabi ni POA. Bawal ibulgar ayon sa batas natin, yung pinagkagastusan sa confidential fund. Ano sagot nung attorney Wamil? No? Akala mo, ano niya no? Bago niya sinagot, ano-ano po bang probisyon ng batas yan? Putya, nilitanyahan siya. Walang walang kodigo yan. Kabisado ni POA kung ano-anong batas. Inisa-isa niya. Tsaka lang sumagot yung Wamil. Gusto niyang ipahiya si POA eh. Baka akala niya hindi kabisado ni POA yung sinasabi niya eh. Okay. Yun yung maganda sagutan eh. Puta, yari ka. Sabi ko, tuwan-tuwa ako nung nakikinig ako eh. PI ka. Napapamura pa si Mano. PI ka ngayon. Puta, alam na alam kung ano yung mga batas na ipinagbabawal yung pagbubulgar ng confidential fund. Yun po yung kinalimutan sa 2 araw eh. Nang pinag-uusapan po natin pondo ay confidential fund. Minuto lang po. Binarag sila lahat ni POA. Ang confidential fund ay bawal ibulgar. Hindi po pwede. At iba po, pinaliwanag din po kung bakit acknowledgement receipt lang po. Bakit hindi po mga official receipt? Dahil po yan ay confidential fund. Naipaliwanag din po ni POA sa pamamagitan ng pagtatanong na pag confidential fund po ang pinag-uusapan, mahihirapan talaga na mag-follow dun sa mga usual na ginagawa ng COA. Yung usual po na pag-audit ng COA, hindi dapat i-apply sa confidential fund. Dahil una, nililihim yan. Hindi basta-basta binubulgar yung paggasta ng confidential fund. Dahil nga confidential. Paano ka magkakaroon ng official receipt? Paano ka Kaya po, laging lang po yan, yung acceptance lang. Acceptance receipt lang. Hindi mo pwedeng
papirmahin ng payroll. Totoo po yan. Kunwari po, magbibigay kayo ng honorarium sa liga, hindi po confidential. Halimbawa, nag-invite kayo ng guest. Yung guest po ninyo ay government employee din. No? Gusto nyo bigyan ng honorarium. Papipirmahin nyo po ng payroll, bibigyan nyo po ng payroll yun, yung pong binigyan nyo ng honorarium. Ganun po kahigpit yung COA. Pero hindi po yan po pwede i-apply sa mga katulad nila Mary Grace Piatos, nila Andilim at iba pa. Dahil yan po ay mga confidential agents, ipinagpapalagay natin. O kaya po yung 2 araw nilang trinabaho, nakakabagot paulit-ulit, butata po lahat kay POA. Ngayon, babawi na lang po si kahit hindi niya po napalabas, siya na rin po ang nagsabi na in-scam tayo, na pinabura po ni POA. Ang galing. Okay. Real talk po, minuto lang po, tsaka direkta. At alam, na tayo, no? Naunawaan natin, pinasimple po niya eh. Ano po yung mga pinasimple niya? Una, pinalabas niya, ang nagbigay ng confidential fund, yung unang kino-question nila, ay si BBM. Ngayon, kung isasabit nyo po, kung sinasabi nyo pong mali ang pagbibigay ng confidential fund kay BP Sara noong 2022, si BBM po ay hindi po pwedeng makalusot kasi sa kanya galing yun eh. Siya po ang nagbigay nun. O, di ba? Yan po, napalabas po ni POA yan. Na si BBM, kay BBM galing yung confidential fund ni BP Sara noong unang taon. Nung mga sumunod na taon, pinakita po na nasa GAA. Ano po ang GAA? Batas po yan. Batas ng budget. General Appropriations Act. Galing po yan sa Congress. Congress po ang nagbigay. Humingi. Alam mo yun, humihingi ka. Ang mga ahensya ng pamahalaan, humihingi po yan ng budget. Nakalagay po dyan, pag humingi po sila ng budget, para saan? Para saan yung budget na hinihingi nila? Ang nagbigay po nito, GAA kay BP Sara. Humingi siya. Bakit naman hindi siya hingi? Maganda ang gusto niya mangyari. O, di ba? Ang confidential fund ay para sa anti-insurgency niya. At sinabi niya ron, lahat po ng mga sinasabi nila ngayon, butata, dahil ito po, ang nag-grant po, hindi po nila pwedeng pasamain na si BP Sara lang kasi yun yung tono eh. Sino nag-approve ng confidential fund? BP Sara. Sino nag-approve? Sino nag-approve? Paulit-ulit, di ba? Gusto kasi nila establish na si BP Sara may pakana ng confidential fund. O, pero pinamukha sa kanila ni POA sa 1 minutong tanong. Pinamukha sa kanila ni POA na ang confidential fund ay legal dahil ito ay nanggaling sa General Appropriations Act. Ibinigay ito ng Kongreso kay Vice President Sara Duterte. So kung mali po yung pagbibigay ng confidential fund, ang mapapahamak po dapat, ang may kaso dapat, una si President BBM, ikalawa, itong mga senador na to at mga congressman. Dahil sila po ang nagbigay kay BP Sara.